Humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue ang isang ina para asistehan sa follow-up check-up sa ospital ang isang 19 anyo sa dalaga niyang anak. Nakita nga po natin yung sitwasyon ng bata na wala siyang any assistive device, kahit wheelchair man lang or saklay. Kaya inalalayan ng team ang dalaga, ngunit ramdam ang kanyang hirap habang isinasakay sa rescue vehicle. Matapos siyang maisakay at mailagay sa komportabling posisyon, agad ding kinuhaan ng team ng vital signs ang pasyente. Napag-alamang na aksidente ang dalaga habang nagsasagawa ng isang aktibidad sa eskwelahan na larong Chinese garter. Habang tumatalon, nagkamali ito ng bagsak. Nung pagtalon ko po, doon po nagka-fracture po yung buto ko, which is na bali po siya. Ayon sa dalaga, matapos ang aksidente, nakaramdam siya ng matinding pag-aalala at nagsimulang mag-isip ng mga posibleng mangyayari sa kanya. Nasa isip ko po noon, hindi na po ako makakapaglakad. Forever na po akong pilay. Hindi na rin po ako makakapag-aral. Puro negative thinking na po yung pumapasok sa isip ko. Matapos ang ilang oras sa biyahe mula sa tahanan ng pasyente sa San Simon, Pampanga, ligtas na nadala ang pasyente sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL. Isa namang magandang balita ang hatid ng doktor para sa dalaga. Doon naman po sa ospital, napakinggan naman po natin yung sabi ng doktor na nag-assiste sa kanila na maganda po yung naging improvement po ng bata doon sa kanyang paglalakad. Matapos ang check-up, ligtas ding naihatid pabalik sa kanilang tahanan ng pasyente. Maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat din po sa UNTV. Nakapunta at nakauwi po ako ng ligtas na walang pag-aalala. Inaalalayan muna ng kanyang pamilya ang dalaga sa tuwing pupunta ito sa eskwelahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang vehicular accident matapos makatanggap ng tawag mula sa CDRRMO Davao kaugnay sa aksidenteng nangyari sa Bypass Road, Catalunan, Davao City, May 20. Lapit ko sa pasyente, agad ako nagpakilala at humingi ng permiso na tulungan siya. So, humayag naman siya at doon ko nakita na responsive ang pasyente. So, wala akong nakitang severe bleeding sa pasyente at hindi naman siya nahirapang huminga nung aking tinanong. So, agad kong tinanong kung ano yung pinakamasakit sa kanya. Pagkatapos nun, idinaing niya yung laceration sa kanyang leeg. Matapos i-assess ng team, agad namang sinakay sa rescue vehicle ang pasyente at doon na kinuna ng vital signs at ginamot ang mga sugat nito. Sir, sakit diri sir, straight? Try dog straight. Okay. Kanilang tuhod ang sakit sa imuha dire? Wala lang, may isang sa kong tuhod na. Ma-feel ni mo? Oo, mapil ako man. Ano yung ma-feel ni mo? Maliok ni mo? Nakakuha na magtanong info dire? Ito na, ganyan mo, kasi ito lang dugo sa ilong ganiha papagkuha na. Ito lang ako nakakuha. Ha? Kasi ito lang dugo sa ilong. Pagkabangga ni mo, ni sakit na yun yung liog. Pagbangon ako, mama. Dahil ka ngayon, isod ko ginawa ganyan pagbangon ako. Nilapatan ng paunang lunas ang biktima, nilagyan ng dressing ang hiwa o laceration sa kanyang leeg at nilinis ang mga sugat at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ayon sa pasyente, biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam at napapapikit habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo dahilan upang mabangga siya sa gutter. Pagbiyahe na ko, di-up lang ang pananaw na ka na bugnawan na ko ba? Nabunggawan? Ano na? Paano lang na Nihanap? Oo. Relax yan na. Makakita ko ka, nakapiyong mo ko gamay niya. Pagkuhan ako na, pagkuhan ako na gutter na, wala ako nabawi mo na bila. Ito, bangga ko si gutter. Matapos mabigyan ng paunang lunas ng team ang biktima, inihatid na ito sa Southern Philippines Medical Center. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.